Kapatid, ikaw ba ay matulungin at ikaw ba ay mahilig tumulong sa ating pong mga kapwa at mga taong nangangailangan? Ang salita ng Panginoon ay mayroon pong reminder sa atin ngayon pong umaga at nagsasabi, Matthew chapter 6 verses 1 to 4. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogue and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full." Ito po ang reminders ng Panginoon sa atin kung tayo po ay tumutulong sa mga nangangailangan. Dahil dito po sa chapter 6 na ito, ay tinuturo po ng Panginoong Diyos ang ating pong motibo behind sa ating pong mga mabubuting gawa. Yung righteousness. Kung gusto po natin maging matuwid sa harapan ng Panginoon, dinais po ng Panginoon na kung tayo po nagbigay, ay dapat hindi po natin ito ibubunyag. Hindi po ito ipapakita sa mga tao upang sa ganon ay ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. Nais po ng Panginoon na ipaalala sa atin na kung tayo po ay gagawa ng mabuti, dapat sikapin natin na wala pong makakalam. At ikaw lang at ang Diyos ang makakaalam po nito. Kasi po nais ng Panginoon na si Lord yung magbigay ng reward. Kasi may reward po ang Panginoon sa mga taong gumagawa ng mabuti. At especially sa atin, sa pagtulong sa atin pong kapwa, mayroon pong reward na mas maganda pa kaysa palakpak lang ng mga tao. Kasi meron po kasi mga tao na tumutulong lang sa mga nangailangan dahil gusto nilang makita ng mga tao na tumutulong sila at parang pakitang tao kumbaga na tumutulong sila at natutulungan nila mga taong nangailangan sa ating pong community. At ang iba pa nga ay may ano po pang ginagawa para malaman ng mga tao. So sabi ng Panginoon, pag tumulong ka sa kapwa mo na nangailangan, wag mong ipagbunyi, wag mong ipagsigawan, wag kang magdala ng trumpet na ginagawa ng mga hipokrito. Yung mga hipokritong tinutukoy niya sa mga taong tutulong pero may mga kamerang nakatutok, may mga pinopost sa social media. Di ko siguro alam kung anong desire nila o anong kanilang motibo, pero baka ang motibo nila is para lang malaman ng mga tao na tumutulong sila at palapakan sila ng mga tao. Ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng reward sa ginawa natin pagtulong sa ating pong kapwa na ngailangan, dahil ang reward ng Panginoon ay mas higit pa sa palakpak ng mga tao. Nauna po ang prinsipyo na tinuturo ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ang tinuturo ng Panginoon ng prinsipyo is God cares more about your heart than your public image. Mas concern po ang Panginoong Diyos sa motibo ng ating pong puso sa pagbibigay kaysa sa ating pong public image, kung ano pong sasabihin ng mga tao. Bakit ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pinapakita ng Panginoon sa atin yung pong humility sa ating pong pagbibigay. Na kung tayo po ay magbigay, ay dapat hindi po tayo magbigay para i-admire lang ng mga tao, purihin ng mga tao, pasalamatan ng mga tao. Dahil po yan ay ginagawa ng mga hipokrito. Gusto ng Panginoon na kung tutulong tayo, is tutulong tayo sa mga tao dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating pong kapwa. Hindi po para tayo po ay palakpakan, hindi po para po tayo ay purihin, kundi nais ng Panginoon na ang ating pong pagtulong ay mula sa puso dahil sa mahal natin ng Panginoon at mahal natin ang ating pong kapwa. So kung mayroon kang tinutulungan na tao, for example, mayroon pong isang kaibigan na nangailangan po ng tulong mo dahil wala siyang pambayad sa Meralco or sa tubig, tinulungan mo, wag mo nang ipagsigawan, wag mo nang ipagsabi. Kasi minsan natitempt tayong ipagsabi ito sa mga tao. Pero ayaw po ng Panginoon yan. Gusto ng Panginoon na pag tumulong ka ng sekreto upang sa ganon ay ang Panginoon na ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, para dito gagawin? So, bilang mga tao is kailangan nating sikapin. Una, tanungin natin pong sarili pag tumulong ka. Ano ba ang aking pong motibo sa pagtulong sa aking pong kapwa? Ang motibo ko ba ay para maparangalan ng Panginoon at mahal ko ang Diyos at mahal ko siya kaya ako tutulong? Or kung ang motibo mo is para mapalakpakan ka lang at purihin ka ng mga tao, piliin natin yung
sinasabi ng Panginoon na wag nating ipakita sa mga tao ang ating pong pagtulong or wag nating ipagbunyi, pagsigawan ng ating pong pagtulong sa ating pong kapwa. Kasi ang sabi niya, kung yan ang gagawin natin, then natanggap mo na ang iyong pong reward, which is yung palakpak lang ng mga tao. Pero kung tutulong ka sa kapwa mo na hindi alam ng mga tao at ang Diyos lang nakakaalam ikaw, mas mahigit pa at maganda pa ang regalo at reward ng Panginoon sa iyo sa iyong ginawa sa iyong pong kapwa. So kapatid, kung tayo po ay tutulong, sikapin po natin na wag nating ipagsigawan, wag nating sabihin sa iba, bagkus tayo po ay tutulong ng tahimik na walang nakakalam kundi ang Diyos lamang. Dahil mas malaki ang reward ng Panginoon sa iyo pong ginawa sa Kanya pong harapan. God bless you.